Sa lahat ng yugto ng ating buhay, sa kabataan man, o pag dumating tayo sa senior moments natin, alam niyo, totoo, pagka ikaw pala nagsisenior, mas marami kang takot. Wala naman tayong dapat pagkuna ng encouragement maliban sa buhay na salita ng Diyos. At marami tayong matututunan. Pwede nating matutunan yung halimbawa ni David, nasa panahon ng panaghoy, ang pagtitiwala, no? Sa panahon ng panaghoy, ang nanatili sa kanya. Ang sinasabi ko pong awit, yung Psalm 5. Itong awit na to ay na-attribute to kay David. Siya ay naghari sa bayan ng Israel ng 40 years, tagal. At nung bata pa siya, marami na siyang karanasan na kung saan napakita ng Diyos sa kanya yung kanyang katapatan. Matapat ang Diyos, ginawa siyang matagumpay. Nung bata nga si David, kilala natin, tinalo niya si Goliath. Sobrang stress siya dito. Pero may ginawa siyang nagpatotoo na pwede tayong magtiwala pa rin sa panahon na tayo susubukin ng Panginoon. Kasi ang Diyos naman, throughout yung history at saka sa karanasan ng tao, walang isang taong nagtitiwala sa Kanya ang hindi niya sinubok. At actually, malinaw ang Lord sa atin dyan. Malinaw ang bagong tipan, ganun din ang lumang tipan, na ang pananampalataya natin ay dadako tayo sa panahon ng pagsusubok ng Panginoon. Sabi ni David, tingnan nyo, sa verse 1 ng chapter 5 ng awit, pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyan pansin. Aking Diyos at Hari, karaingay ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa akin umagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikap ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ito yung unang ginawa ni David nung siya ay dumadaan sa panahon ng pagsubok. Kung pag may problema ka, wag naman nakalimutan na ang Diyos ang dapat una nating lapitan sa lahat ng ating pangangailangan. Ano man pagsubok, usapin mo ang Diyos dyan, masinsinan, iyakan mo ang Panginoon, kagaya ng ginagawa ni David. Ang sabi niya, panaghoy, pagdaing. Ang dapat unahin natin, kagaya ni David, sabi niya, umaga pa lang, no? Madilim pa lang to Kinaumagahan, sabi niya, ang tinig ko, iyong dinggin. No? Nananalangin na siya sa Panginoon at pagsikat ng araw, maghihintay ako sa tugon mo, Panginoon. So, ito ang pinakamagandang gawain na hindi dapat natin palagpasin sa araw-araw, lalo na't pagka humaharap tayo ng mga kapagsubukan. Unahin natin yung panalangin. Kaya natin si David, unang lapitan natin, nuturo tayo ng salita ng Diyos bilang mananampalataya, may Diyos tayong lalapitan. At siya yung unang lapitan natin. Pinapakita dito ni David, ang Diyos niya na pinaglilingkuran ay banal na Diyos. Ito yung katangian na patuloy na nananatili dun sa unawa at pag-iisip sa puso, sa loobin ni David nung umaharap siya ng kapagsubukan. Meron siyang Diyos na banal. Ang tao ay kakaroon ng kaligtasan dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos. At dito sa pagkakataong ito, sa yugtong ito, na alam mo na si David, inilala niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Natanggap niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dahil dito, siya ay sumamba, no? Alam niyo, mabuti na lang talagang napaka-bait ng Diyos kay David. Because God is an answering God. God is a holy God. He is a just God. Sabi nga ni David, once I was young, now I am old, but I have not seen a righteous man forsaken or his children begging bread. God is an answering God. Sa panahon ng pagsubok, gayahin natin yung ginawa ni David. Seek God's guidance, protection in times of trouble. Trust in God's holiness and justice. Distinguish between good and evil and align with the good. Keep on doing good. And finally, by faith, rejoice in God's salvation and His presence in your life. Say amen to that.
Dakilang Diyos ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong kadakilaan. Patuloy ka mamangha sa aming mga buhay, kumilos sa bawat isa sa amin upang sa dakong huli, Panginoon. Salamatan ka namin paulit-ulit. Ipagbunyi namin ang tulong na patuloy mong ginagawa sa bawat isa sa amin. Ipagyabang namin ang mga biyaya at habag na patuloy mong binuhos sa aming mga buhay. Hindi dahil kami ay mabuti, O Diyos, kundi Ikaw ay isang mabuting Diyos. Natatangi sa aming mga papuri, dakila, at karapat-dapat sa aming pagmamahal at pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Iwalatiin ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.